Mga tunnel na pinagkukutaan ng Hamas, plano ng buhusan ng Israel ng tubig dagat upang magsilabasan ang mga ito. Now, ahead of a potential ground offensive against Hamas, Israel is now reportedly considering flooding the underground tunnels of the militant group. But a better way to destroy the Gaza tunnel networks has been suggested in a new online article titled Flood the Gaza Tunnels. It suggests flooding the web of tunnels with seawater from the adjacent Mediterranean, which would dramatically reduce civilian casualties. Ahead of a potential ground offensive against Hamas, Israel is now reportedly considering flooding the underground tunnels of the militant group. Isa umanong magandang paraan ang pagbuhos ng dagat sa mga tunnel na pinagkukutaan ng Hamas dahil bukod sa siguradong lalabas ang mga ito sa lungga, may iiwasan din ang pagkasawi ng mga sibilyan. Pero bago yan, gaano ba kahalaga sa grupong Hamas ang kanilang mga tunnel? Paano ba nila nalalamangan ang tropa ng Israel sa mga lagusan na ito? At ano-anong mga hakbang na ba ang ginagawa ng Israel upang matugunan ang pagtatago ng Hamas sa mga tunnel? Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa bidyong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas ay walang dudang yamado ang tropa ng Israel kung pagbabasihan ang mga gamit pandigma. Ngunit ang kanilang pinakamalaking problemang kinakaharap ay kung paano palalabasin ang Hamas sa mga pinagtataguan nitong tunnel na siyang karaniwang nagagamit sa kanilang mga operasyon laban sa Israel. Ayon sa mga eksperto, hindi may pagkakaila na epektibo ang ginagawang airstrike ng IDF upang pahinain ang Hamas. Ngunit dahil madalas nagtatago ang mga ito sa mga lagusan sa ilalim ng lupa, marami pa rin ang nakakasurvive sa naturang mga airstrike at ang madalas na nasasawi ay ang mga sibilyan na siyang nai-expose sa mga pag-atake ng Israel. Ayon mismo sa Israeli Defense Forces o IDF, talagang namuhunan ng malaki ang Hamas sa paggawa ng underground tunnel sa Gaza upang magsisilbing kuta ng mga ito. Ang network ng tunnel ay isa umanong malawak na lungsod sa ilalim ng lupa na may dose-dose ng mga access point na matatagpuan sa buong Gaza. Ginagamit ito ng Hamas bilang mga imbakan ng armas, bunker, command center at isang nakatagong daluyan ng transportasyon para sa mga terorista at armas, kabilang ang mga rocket launcher. Ang ilan sa mga tunnel na ito ay direktang humahantong mula sa Gaza patungo sa mga komunidad ng Israeli malapit sa border na nagbibigay daan sa Hamas na makalusot, mangidnap at umatake sa mga sibilyang Israeli. Ang mga residente ng katimugang Israel ay nabubuhay sa patuloy na takot dahil alam nila na anumang oras maaring lumabas ang Hamas mula sa isang lagusan malapit sa kanilang bahay at dukutin o patayin ang kanilang mga kapitbahay o mga kaanak. Sinasamantala ng Hamas ang populasyon ng Palestina ng Gaza sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga lagusan sa ilalim ng mataong lugar. Ang mga access point ng tunnel ay madalas nakatago sa pagitan ng mga paaralan, moske, ospital at iba pang mga sibilyang gusali na sadyang doon inilagay upang magdalawang isip ang puwersa ng Israel na umatake dahil mayroong maraming sibilyan na madadamay. Madalas din umanong natutumbok ng Hamas ang kanilang sariling mga sibilyan dahil sa pumapalya nilang mga rocket. Halimbawa, nito lang Oktubre pumalya ang kanilang pinaputok na rocket at doon mismo tumama sa Al-Ali Hospital sa Gaza. Pagkatapos ay agad na sinisi ng Hamas ang Israel, ngunit dahil nakuhaan ito ng video ng mismong IDF, nalaman na mula nga sa pumalyang rocket ng Hamas ang tumama sa isang ospital sa Gaza. Marami din umanong mga tunnel na tumatagos direkta sa teritoryo ng Israel. Katunayan, sa 3 kamakailang mga insidente, ilang miyembro ng Hamas ang nakapasok sa Israel sa pamamagitan ng naturang mga terror tunnels. Ang pinakahuling insidente ay naganap noong July 28 nang pinasok ng Hamas ang Israel sa pamamagitan ng isang tunnel malapit sa Nazal Uz. Ang kanilang layunin ay salakayin ng isang komunidad ng Israeli malapit sa hangganan, ngunit napigilan sila ng mga sundalo ng IDF at napatay ang isa sa kanilang mga kasamahan. Noong namang July 17, sa pamamagitan din ng tunnel, ilang armadong miyembro ng Hamas ang nakapasok sa teritoryo ng Israel ilang kilometro mula sa hangganan ng Gaza. Nakasuot ang mga ito ng uniforme ng IDF na mayroong mga suicide vest, ngunit agad silang napaslang ng mismong mga sundalo ng Israel. Milyong dolyar kapatid ang nagiging puhunan ng Hamas para lang makapagpatayo ng malawak na tunnel sa kailaliman ng Gaza Strip at isa sa pinagkukuhanan nila ng mga materyales ay ang mismong Israel. Ayon sa report ng IDF, bawat buwan ng Israel ay naghahatid ng mga construction material sa Gaza na inilaan para sa mga civil projects. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang mga materyales na ito ay ginagamit pala ng Hamas para sa pagtatayo ng tunnel. Mula noong January 2014, 4,680 truck na may dalang 181,000 toneladang graba, bakal, semento, kahoy at iba pang supply ang dumaan sa tawiran ng Kerem Shalom patungo sa Gaza. Sa pamamagitan ng mga supply na ito, maaring nakagawa na ang Hamas ng mga bahay, ospital, paaralan at aklatan. May mga civil projects ang Israel sa Gaza upang bumuo ng mga infrastruktura para mapabuti sana ang kalidad ng buhay ng mga residente ng Gaza. Ngunit mas pinili ng Hamas na palawakin ang kanilang kuta sa ilalim ng lupa.
Ngayon mga kapatid, sa nagaganap na digmaan ng dalawang panig, ang tunnel sa ilalim ng Gaza Strip ang pinakamatibay na depensa at lugar kung saan mas nakakagawa ng opensa ang Hamas nang hindi nalalaman ng Israel, kung kaya't may mga inilatag ng matitinding plano ang IDF upang mapalabas ang Hamas sa nasabing mga lungga. Noong nakaraang linggo, iminungkahi ni Mossab Hassan Youssef, isang Palestinian na anak ng Hamas co-founder na naging undercover ng Internal Security Service ng Israel, na kinakailangan na umanong gumamit ang IDF ng gas na may lason upang lumabas sa mga tunnel ang Hamas. Hindi naman isinantabi ng Israel ang mungkahi na ito, at isa pa umano sa kanilang plano ngayon ay ang pagbuhos ng tubig dagat sa mga tunnel na mula sa katabing dagat Mediterranean. Ayon sa pahayag ng isang American journalist na si Seymour Hersh, isa sa mga opsyon ng IDF upang mapalabas ang Hamas sa mga pinagtataguang tunnel ay ang pagbuhos dito ng tubig dagat bago isagawa ang isang matinding ground invasion sa Gaza. Una na ring sinabi nito na nais ding gumamit ng Israel ng mga American guided bomb na maaring tumagos sa lupa sa lalim na 30 hanggang sa 50 metro bago ang pagsabog na sisira sa mga pasilidad sa ilalim ng lupa na siyang pinagkukutaan ng Hamas. Ang pagbuhos ng tubig dagat sa mga tunnel ng Hamas ay mas mainam umano kaysa sa mga airstrike sapagkat maiiwasan nito ang pagkasawi ng mga sibilyan. Dahil din umano dito, mapipilitan ng Hamas na lumabas sa mga tunnel kung saan madali na lang para sa puwersa ng Israel ang pagtugis sa kanila. Napaka-epektibo rin ng pagbuhos ng tubig dagat lalo na sa mga tunnel na nasa napakalalim na parte ng lupa na hindi naapektuhan ng kahit anong pambobomba. Matindi rin umano ang pinsalang dulot ng pagbaha sa mga tunnel dahil permanente nitong nasisira ang kahit anong infrastrukturang nasa ilalim ng lupa. Tapos sabayan pa ng mga pinsalang dulot ng mga airstrike. Paniguradong napakalaking gastos kung may plano pa silang gagamiting muli ang mga tunnel. Noong 2015, napatunayan na ang pagiging epektibo ng pagbuhos ng tubig dagat sa mga tunnel ng Hamas kung saan sa mga taong iyon 37 cross-border tunnel sa southern Gaza ang binaha ng Egypt. Ang tubig dagat mula sa Mediterranean ay direktang ibinomba sa mga butas ng lagusan sa pamamagitan ng mga maiikling pipeline. Bagamat medyo mahirap ang paglalagay ng mga tubo lalo na sa mga malalayong tunnel, pero sa Israel hindi ito problema sapagkat ang water technology nila ay pang world class. Sa ngayon mga kapatid, plano pa lang itong gawin ng Israel, may mga bagay din silang dapat hindi isantabi katulad ng mga kababayan nilang naging bihag ng Hamas na pinaniniwalaang nasa mga tunnel itinago. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!